Kapag ganito ang andito po kami ngayon sa second year ng Consular Outreach dito sa Nipoa. So kasama po namin ngayon ang Philippine Honorary Consul in Winnipeg at ang Philippine General Consul Toronto. Deputy Consul General in Toronto. Okay yes. po. Pa-introduce na lang po ng inyong sarili at ang inyong pong positions. Yes. Good morning, magandang umaga po sa lahat ng nanonood. To all our viewers, ako po si Deputy Consul General Kerwin Orville Tate from the Philippine Consulate General in Toronto. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ako po si Ronald Upina, Honorary Consul po sa Winnipeg since 2013. And nandito ulit tayo sa Nipawa, Manitoba. So, kung pwede po kayo magbigay ng counting overview about the Philippine Consul General at ang mandato po ito. Okay. Yung Philippine Consulate General po, kami ang representante, the representative of the Philippine government dito sa Toronto. Yung opisina po namin nasa 160 Eglinton Avenue East sa Toronto, and nagbibigay po kami ng serbisyo para sa ating komunidad, sa ating mga kababayang Pilipino, katulad ng passports, pagnonotaryo ng mga dokumento, para sa mga dayuhan po na nais bumisit sa Pilipinas. Nagbibigay din po kami ng mga visa, and marami pa pong ibang tulong ang binibigay namin sa ating mga kababayan at sa ating mga komunidad. Meron din po tayong opisina doon na namamahala sa trade and economics. Yung DTI po, yung Department of Trade and Industry ng Pilipinas, ay bukas din po ang opisina, at para sa ating mga manggagawang Pilipino na nasa labas ng bansa na tinatawag nating overseas Filipino workers, meron din po tayong opisina ng Department of Migrant Workers. So may Migrant Workers Office po, and OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration. Meron din po tayong opisina sa building na kung saan kami naka-locate. At meron din po tayong representante ng Social Security System. So ay yung tinatawag nating SSS, nandun din po sila nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. So marami po kaming idinudulot na mga serbisyo, at ngayon po nandito kami sa Nipawa dahil bahagi ng aming serbisyo ay yung lumabas at magbigay ng tulong sa mga komunidad natin, sa mga kababayan natin na nandito po sinasakop ng aming opisina. Kabilang na po kasi yung Manitoba, yung buong Manitoba, sa mga lugar na pinibigyan namin ng serbisyo. So, nandito po kami every year po. Nagbibigay kami ng serbisyo during our consular outreach mission. At the same time po, nais ko na rin pong i-promote yung mga serbisyo na binibigay ng ating honorary consulate. So, i-turn over ko po yung kay Honorary Consul Ronald Upina. So, ang Honorary Consulate Winnipeg po is we are reporting sa Consul General ng Toronto. Consul General ng Toronto is our supervising post, headed by Consul General Angelica Escalona, Deputy Consul General Kerwin Tate, and we have two more officers, Consul RJ and Consul Trina. Dito po sa Manitoba, I'm heading the consulate, and part of the consulate is consular services. Itong consular services is outreach. Merong assistance to national, and most we are focusing on the economic diplomacy dito sa Winnipeg and surrounding Manitoba. So, salamat po. Doon po sa last year po, yung first outreach dito sa Nipawa, kamusta naman po ang naging resulta po naman?
I think it was very successful at saka ito ang version 2. We have to do it 2.0 dahil due to the popular demand based on the feedback that we're gathering from the sa mga applicants. Very appreciative silang lahat dahil access is main reasons sa kanila, and we're actually extending that access, bridging that access, and now we are conducting how many more passports, notarized document, legal documents, and I think there are a couple of people that is actually participating on our online voting. It so happened that this is the seasons of what do you call that? Elections in the Philippines is how do you call it? Midterm election in the Philippines, and we're actively engaging with Filipino who can vote to still vote while we're here in Nepal. Yeah. So ito po yung addition po dun sa last year na wala po kasi hindi pa naman po election ito last Yes, time. pero po last year we are collecting registrants who is eligible to vote. We are still gathering those registrants so that they can vote on the actual elections. But last year we have registrations. Okay. So aside po from the registration and actual voting, ano pa po yung ibang mga serbisyo na available po today? Today po, unfortunately, we don't have SSS, but this is much more on the consular services, particularly only in consular services. So, marami pong marami po tayong aplikante for passports, marami po tayong aplikante for notarials, marami po tayong aplikante for dual citizenship, and yung iba pa po naming mga serbisyo sa civil registry, yung i-register yung birth, sometimes registry yung reports of marriage, and of course like binanggit ni Honorary Consul Opina, meron din po tayong kasama dito na mag-aasikaso sa mga botante na nais bumoto dito sa halalan na nagaganap po ngayon, which is happening right now and which will continue until May 12. So sa mga kababayan natin na rehistrado and hindi nakapag-enroll, tinutulungan po namin sila to enroll in voting, and kasama na rin po yung pagboto. Diretso na pag-vote sa election, tinutulungan din po namin sila. So it's a wide variety of services that we are offering today, and judging from the numbers that are here this morning, and we expect that this will be throughout the day, marami pong nag-a-avail ng mga serbisyo. So ibig sabihin, yung pagpunta namin po dito tuloy-tuloy na. Every year we will make it a point to come here and deliver services to the Nipawa Filipino community. So ano po, kung sakali pong may mga hindi po nakapunta ngayon pero gusto pong mag-avail pa ng, especially doon sa voting po, ano po saan po sila pwedeng inquire, contact number po, or? Nasa Facebook page po namin yung mga kinakailangan, yung pag-enroll. May QR code po na pwede, at mag-iiwan po kami ng materials namin dito sa mga organizers para yung mga botante natin na nais mag-enroll and mag-participate sa kung kasama sila sa registered voters, pwede po sila mag-enroll at pwede po silang bumoto. And as a matter of fact, nakikiusap po kami sa lahat ng mga botante, mga rehistrado na voters dito sa Nipawa, kung maaari po, sumama tayo dahil importanteng marinig ang boses niyo. Sige, na-mention niyo po kanina yung about sa plan po ninyo na gawin po ito every year na. Meron pa po ba kayo iba mga plans in the future?
Siguro po ang lang i-emphasize lang po namin na ang opisina ni Honorary Consul Opina ay bukas na po. And they have been delivering certain services para sa ating mga kababayan, sa ating mga Filipino community. Pero ipapasa ko na po kay Honorary Consul Opina kung ano yung mga available sa kanilang tanggapan, sa kanilang opisina. Actually, we are very grateful sa Consulate General ng Toronto for allowing the Philippine Consulate in Manitoba or in Winnipeg to conduct notarial services. So we can do SPA, affidavit, SPA po yung kanyan, sa Special Philippines. Power of Attorney na kailangan sa Pilipinas. NBI, consularization of NBI. So we have mortuary certificate as well. We have a what you call that, emergency travel documents. Those can be done in Winnipeg. Online reservation, so very accessible na. And in terms of the plan for this year, the Consulate General in Toronto actually is reaching out 4 different rural areas in Manitoba this year. Number 1 is of course Nipawah, other is Steinbach, Portage La Prairie, and I think Brandon. Those are the rural locations that we are going to visit during this year of outreach. But gauging from the feedback from Nipawah, Filipino in Nipawah, I think this will become a routine. The Filipino communities here, with the leadership of Ms. Laarni, and the Nipawah settlement were very, very helpful in getting this event successful. I think the process is fairly refined, and I think it's improved a lot, and I think we can do this every year as long the needs are there. But our office in Winnipeg is accessible as well, just in case some of the residential or Filipino resident here in Nipawah should avail those documents that I outlined before. So kung may, just in case po may mga additional concerns or questions, they can also go to the Nipawah settlement or the PhilCan to give refer them to you, or ano po ang partnership regarding that? I think if it's consular matters, they can just direct their questions directly to the Consulate of Winnipeg or Toronto, let's say. For the voting requirements and eligibility, I think I have to defer them to the Toronto because they have been trained on the process, how to do it and how to register and how to vote. Okay. Yeah. So direct po. Any other aspects? Okay na po yun. And thank you po to NACTV for giving us the opportunity to reach out to our kababayans. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon para pag-usapan ang nakaraang second consular outreach noong April 27 ng taong ito. At kasama natin ngayon si Ms. Laarni Santos ng settlement, ng Nipawah settlement, para i-discuss ano ba yung mga nangyari nung huling consular outreach. O bago natin simulan siguro, ano ba yung, paano ba nagsimula ang consular outreach dito sa Nipawah? Okay. Unang-una sa lahat, good afternoon, Liway, at ako'y naimbitahan mong muli dito. Nagsimula kasi ang outreach program, ito ay medyo matagal-tagal ang proseso. So, bali ang nangyari niyan, kasi maraming nangangailangan ng mga consular services dito sa Nipawah. Nagkaroon man ng consular services noon dito, noong August 20, taong 2021. Bagamat yun ay para lamang sa mga manggagawa sa High Life Foods. So marami kasing nagtatanong ng mga pamilya o mga paano yung mga anak namin, paano yung aming mga asawa, paano sila makaka-avail ng mga consular services. Ang ginawa ko, sa aking personal na pagkikipag-ugnayan sa Philippine Consulate ng Toronto, ganun din yung Honorary Consul ng Winnipeg, iyon ay taong 2021. Nagkaroon lamang ng linaw nung malaking bahagi rin ng ating Member of Parliament na si Dan Masher, dahil nasabi ko nga sa kanya na
pinapatuloy kong iniimbitahan ang mga konsulado na pumunta dito. One time pumunta siya doon at nabanggit din niya na ito ang kailangan sa aming komunidad. Doon ay nagsimula ng formal na unti-unting kailangan pala ng NIPAWA ang consular services sa dami ng mga Pilipino dito sa ating komunidad. So doon nagsimula. So nagsimula 'yon nung isang taon, ngayong taon na naman ay nangyari ulit. So doon, yun ang simula ng aming doon nagsimula kasi marami ding struggles, marami ding back and forth na mga email namin sa konsulado, sa akin, at saka sa honorary consul sa Winnipeg. So, noon bang wala pa to, paano ang proseso na ginagawa? Dahil siguro base sa experience ng nating mga Pilipino. Yes, nung wala pa ito, ang ginagawa lang namin sa settlement office kasi, nung wala pa to, nakikipag-coordinate ako sa honorary consul sa Winnipeg. Bali, ang nangyayari, kinukuha namin lahat ng mga pangalan ng mga ating mga kababayan. Kung sino yung mga nangangailangan ng mga serbisyo, hindi lamang sa NIPAWA, kundi sa kalapit na mga ng mga komunidad dahil kailangan din nila ng serbisyo. So ngayon kinukuha ko lahat 'yon at ibinibigay ko lahat ng listahan ng mga pangalan, anong kailangan nila. Ibibigay ko 'yun sa honorary consul sa Winnipeg at doon sila magre-renew ng kanilang yung mga consular services na kailangan nila. So doon, kumbaga para ang nangyayari, nahihirapan ngayon yung mga kababayan natin, lalo na yung may mga trabaho, hindi pare-pareho ang shift nila, may umaga, may panggabi, kaya kumbaga hindi nila nakukuha yung serbisyong kailangan nila during the outreach ng consular services pagka merong mga schedule dito sa Winnipeg, Manitoba. So yung mga experience na yun, kumbaga sinasabi rin sa iyo ng mga clients mo sa settlement. Oo, sinasabi nila 'yon. So kumbaga nakita namin yung talagang pangangailangan nila. Kasi nga biruin mo yung sa trabaho nila, kailangan nilang hindi pumasok para lamang makapag-renew ng passport or ibang consular services. Sinasabi nila sa amin yon, hindi kami pwedeng pumunta dahil malayo, hindi kami pwedeng pumunta dahil syempre yung oras at yung gastos din nila papunta doon. O, it's either pupunta sila ng Winnipeg, kung wala sa Winnipeg, pupunta sila ng Toronto kung kinakailangan. Kasi kahit sa Winnipeg, hindi naman din regular yun doon, ano? Oo, hindi siya. Kumbaga ang nangyayari, tuwing ikatlong buwan or yung quarterly na sinasabi nila, dun lang siya. Pero sa dami ng tao sa Winnipeg, kung minsan parang ang nakakakuha lang ng ilang slots. First, kumbaga parang una-unahan lang. So nabibigay ko yung mga pangalan ng mga kababayan natin, sila na ang magko-coordinate kung anong slot ang makukuha nila. So ganun ang proseso noon. So ang ginawa ko, kailangan magkaroon na rin dito ng consular services. So, ang nangyari doon, nung parati akong nag-i-email kasi ako ay makulit, kasi gusto kong matulungan ng ating mga kababayan, ginagawa ko parati hindi ko tinantanan ang Philippine Honorary Consul, lalo na yung sa konsulado sa Toronto. One time, merong outreach dyan sa Winnipeg. Pero ang nangyari noon kasi, nabanggit na ng ating Member of Parliament sa bagong Consulate General ng Toronto na ito ang kailangan ng NIPAWA. Ako ay umattend ng kanilang sinatawag na Filipino Community Meeting. And then na-raise ko yung mga concerns na kailangan ng mga kababayan natin, hindi lang sa NIPAWA at sa mga kalapit na mga komunidad din. Sinabi ko na ganito ang populasyon ng NIPAWA, ito yung mga kanilang kailangan. Sa dami ng tao, hindi lahat nakakakuha ng mga serbisyo ng consular pagka merong schedule dito sa Winnipeg. Doon, pagkatapos nung PhilCom meeting na yon, nag-usap kami nung Consulate General na ito. So, binigyan niya ako ng email address niya na pwede kong siyang i-email direkta para doon na nagsimula kung bakit nagkaroon tayo ng consular outreach dito sa NIPAWA. Saan po yung Filipino Community Meeting na yun? Dito sa Winnipeg yun? Doon sa Winnipeg noon. Nung may schedule sila last year. Meron sila schedule. Ako ay naimbitahan ng Philippine Honorary Consul ng Winnipeg. O, sabi sa akin, La Arnie, merong Filipino Community Meeting dito. Kung gusto mong mag-attend, kasi ganito,
So, kumbaga parang part ng aming trabaho sa settlement ay magbibigay tayo ng serbisyo na kailangan ng ating mga kababayan. Pumunta ako at naihain ko yung mga concern ng mga Filipino. Wow, So, salamat dun, sa iyo, oo. Ate Larnie. Walang At least ano. hindi na kailangan magbiyahe pa sa Yes. sa Winnipeg or sa Oo. malalayong lugar pa sa Yeah. sa Toronto. oo, O sa kaya Toronto pa. pupunta sila ng renewal, pupunta din sila ng Calgary, pwede rin Oo, naman pwede yun. din. Pero Oo. malayong biyahe Malayo ang para- biyahe. oo nga eh. Saka iaano mo din yung, siyempre mahirap yung gastos din ng mga tao. At saka hindi sila kaagad-agad makakapag-liban sa kanilang mga trabaho. Kaya yun. So kumbaga parang yun ang naging outcome, yun ang kagandahan ng ano. So, Ano ang role dito ng PhilCan? Meron bang ang role kasi ng PhilCan dito dahil nga sa dami natin. PhilCan ka rin, di ba? Oo. Aside from HIPOA settlement. Yes, oo. Sa PhilCan kasi ito yung association ng lahat ng mga Filipino-Canadian Association of Nipaway and Area. So ang role ng PhilCan naman dito, ang nangyari kasi ito yung kaming dalawa ay kumbaga parang partner. Kasi kumbaga parang ang lahat ng binibigay na serbisyo ng consular services ay para sa mga Filipino. So dapat lamang na ang Filipino-Canadian Association ay magiging parte nung consular outreach. Dahil unang-una, mga Filipino yung magbibigyan ng serbisyo. So yun, naging pasalamat ko sa kanila dahil hindi naman nila ako pinabayaan, nandiyon sila sa suporta nila. At the same time, pati ang Nipo Settlement Office, nung kailangan ko sila, nandiyan silang sumusuporta sa akin. So all the way. So yung PhilCan pa may role din sa before the actual outreach or just the actual actual outreach lang? Doon na lang sa actual outreach. Kumbaga okay. parang ang ginagawa ko lang ang sinasabi ko lang, binibigyan ko lang sila ng information. Eto, pagka may meeting kasi ang PhilCan, sinasabi ko na, eto ang nangyari. Nag-email ako sa konsulado na kumbaga parang hinihingi ko na magkaroon ng consular outreach dito sa Lipawa. So at least kumbaga parang alam nilang lahat na ganun ang mangyayari. So sa lahat ng preparasyon naman, pati sa mga pagkain, pati sa mga venue, sila ang tumulong sa akin aside sa mga kasama ko sa settlement office. Sila ang tumulong talaga. Kumbaga parang malaki rin yung kanilang parte o yung role nila dito sa sa consular outreach. Bukod sa PhilCan, meron pa bang organization na involved na hindi tayo na-mention or So far, Sila yung main. sila yung main. Oo, kami yung main. Kumbaga parang laking pasasalamat ko din nung huling outreach din. Ang magandang kwan din dyan is itong Arts Forward kay Yvonne Sisley. Okay. So kumbaga, binigay niya yung Arts Forward na walang bayad na doon namin winelcome yung mga delegates ng consulate nung first time nilang unang punta nila dito sa sa Nipawa. Oo, ito yung nung isang taon. Yung unang punta nila dito, sinabi ko kay Yvonne, pwede ko bang gamit ang Arts Forward para doon i-welcome yung mga staff o yung delegates from Consulate General dun from Toronto. So nagsabi siya sa akin yes, pero wala yung bayad. Laking pasalamat ko sa kanya. Okay. Ganun din, nung time na yon wala talaga kaming venyong mahanap. So kumbaga nung kasi kailangan after ng consular outreach, kailangan din nung sinasabi nilang Filipino community meeting. Yung Filipino community meeting na yon kung ano yung mga concerns ng mga tao, mga kababayan natin. Naghanap ako ng venue kung saan yon kasi hindi na pwede dun sa venue ng consular outreach noon. Nahanap ko ang St. Dominic. Naman. So free din yun, wala ring bayad. Kaya So yun yung mga Sila din yung mga naging mahalagang sila part din ang sila din ang naging part. Kaya naging successful yung yung outreach ng una. Okay. So Kaya punta na yun. tayo ngayon sa nahuli yung second consular outreach na nangyari nung 27th, April 27th. Ano yung naging siguro mga naging feedback mo or yung experience nyo? Ang naging feedback kasi is napakaganda. Kumbaga parang ang expectation kasi ng tao, syempre, consular outreach yan, madaming mga serbisyo na ibibigay. Kumbaga, meron din yung mga taong hindi sila nakapag-appointment, pero sila ay na-accommodate ng mga miyembro ng consulate. Ngayon, ang feedback doon, kasi kumbaga ang nangyari is sana tuloy-tuloy na itong consulate outreach na ito.
maganda ang proseso, kumbaga parang ang daloy ng proseso ay napaka-smooth. Oo. Kahit maraming tao, at least na-accommodate mo pa rin sila. So, yun ang naging feedback nila. Laking pasalamat nila dahil hindi na sila bumabiyahe pa. Oo, laking pasalamat nila kasi nakakausap nila ng, kumbaga parang, at least, alam mo yung face-to-face na kung meron silang tanong, na-address na kaagad yun. So, yun ang laking nila, pasasalamat nila. Oo. Doon sa interview ko, doon sa Consulate General at kay Mr. Opina, kay Consul Opina, na-mention nila na about, ang nadagdag ngayon nung recent na consular outreach ay yung voting. Yes. Yung yung kasi yung sa absentee voting, normally, pagka ganon, nakikita mo na yun dun sa kanilang website. Pero itong taon na to, yung sa absentee voting, pero itong taon na to kasi, hindi nila kaagad na ibigay sa amin yung sa voting na yon. Pero meron pa din silang na-accommodate regarding doon. So, ang mangyayari ngayon, binigyan nila ako ng nung mga flyers nila, ito yung gagawin, kung sa mga absentee voting, at least yung iba, yun ang nadagdag. That time pala, nung wala yung SSS saka migrant workers, yun naman ang nadagdag ngayong taon. So, yun. So, kasi huli na yung iba, hindi sila nakapag-register dun sa huling election sa Pilipinas. Pero itong voting ng presidential election, kailangan na, kumbaga parang malinawan, mabigyan ng karagdagang impormasyon yung ating mga kababayan tungkol dun sa presidential election. Kaya yun yung pinaghahandaan. Oo, malapit na rin. Kasi malapit na din. So, bibigyan ako lahat ng information sa consulate ng Toronto. Yun. So, magiging party na rin siya nung kasi kung yearly na tong, kung magiging yearly na to, magagawa rin yan for the next, sa 2028. 2028 yung ating presidential election sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Yun. So, yun yung naging magandang nadagdag na service na hindi siguro mahirap magawa. Meron ding through mail, di ba? Pero, or online, ang narinig ko. Doon kasi, pagka yung meron kasi sa consulate office sa Toronto, pag kailangan maging kailangan parati mo silang i-check yung kanilang website. Tapos, para malaman mo kung ano yung mga nangyayari. So, ngayon, ang ginagawa ko noon, pagka ganyan, may mga elections or what, pinopost ko sa aming Facebook page ng Nipo Settlement. Tapos kung kailangan nilang mag-register dun sa absentee voting, kasi before, ginagawa nila, i-minimail nila, sinesend nila sa mga tao yung mismong sobre na pwede silang na pwede silang mag-vote. Pero yung ngayon, yung kinount, yung sinama nila, yung voting, yun yung maganda ngayong April 27. Okay. So, yun naging magandang opportunity sa ating mga Filipino community. Na gusto pang bumoto. Gusto mo yun. Okay. So, maganda rin salamat sa mga serbisyong ito at para sa ating Filipino community. So, meron pa ba tayong nakalimutan na idagdag na mula sa feedback or ang sa feedback naman kasi nila so far, yung talagang ang gusto nila is tuloy-tuloy na ang outreach dito. So maganda yung serbisyo na naibibigay sa kanila kasi hindi na nila kailangan pang pumunta nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, hindi na nila kailangang pumunta ng malalayong lugar para lang makakuha ng mga consular services. So yun ang ang magandang feedback na sana tuloy-tuloy at the same ganun pa man yung ating what do you call this, yung ating komunikasyon sa konsulado at saka dito sa komunidad ay magiging tuloy-tuloy at magiging maganda yung ating relasyon sa kanila. So yun meron ng direct hindi yung ngayon meron na tayong kumbaga parang meron na tayong contact kaya at least na build na yon yung relationship na yon kaya tuloy-tuloy na siya. So yun ang kagandahan. Naalala ko din pala mula dun sa last year's consular outreach nagkaroon ng presentation about
the different services ng SSS at iba pang mga Yes. naging magandang opportunity rin yun na hindi Oo. nagawa ngayon. Yeah. Ano po yung dahilan at Ang dahilan nun is kulang sila ng mga tao na pumunta dito. So, kumbaga parang hindi nila nadagdag lahat yung mga serbisyo na ginawa nila nung unang taon. Unang taon, Oo. So, yun ang hindi nabigay ngayon. So, ang sabi nila sa akin, sa susunod na outreach, na malamang na lahat makakasama lahat yon. Okay, for next year, Yeah, for hopefully. next year. Yeah. Hopefully for next Kasi year. naging maganda na maraming nagtatanong talaga dun sa iba't at Oo, maraming ibang kahit ako serbisyo. hindi ko alam na Yeah. mga serbisyo na pwede Oo. meron palang ganun. Oo. So At saka din, kung yung sa consular services kasi, katulad niyan, pagka sa mga renewal ng passport, kung sakasakali, kasi ngayon, ang renewal ng passport is 10 taon na. So, ang gagawin ko, ang sinabi ko sa kanila, titingnan ko muna yung survey, magpapasurvey ako kung sino yung mga nangangailangan ng passport renewal. Dahil kasi ang konsulado ay meron silang, alam mo yung maximum number lang para makapag-outreach sila. Katulad sana ng kung ilang tao. Parang may quota. Parang may quota sila. Kung 50 tao, pwede silang pumunta. Pero kung less than ng 50, hindi sila pwedeng mag-outreach. Siyempre, iaano mo din yung mga gastos silang pupunta dito. So, yun yung mga dapat mo ding anong na-consider. way pala, Ate Arnie, yung kinukuha mo yung feed para malaman mo kung gaano karami yung interested? Ang Or ginagawa ko yun, booking ba or paano? ang ginagawa namin sa settlement office ay nagpo-post kami sa Facebook na kung sino yung, kumbaga ang tawag namin din is expression of interest. Kung gusto ba ninyo magkaroon ng consular outreach dito, ano yung kailangan ninyo? Passport renewal ba? SPA, yung mga sa birth or marriage, yung mga different consular yung iba-ibang consular services. Yun ay pinopost namin. Tapos, magbibigay sila ng kanilang email. Ano namin yun, kumbaga ihahain ko yun, ibibigay ko yun sa sa consulate para kung baga doon nila malalaman kung kailangan ba nilang pumunta dito or hindi. Yun, okay. Pero sa dami ng ating mga kababayan na nangangailangan, talagang kailangan nilang pumunta ng NIPAWA. Okay. So marami din pala talaga ang after nung yun. Yes, isend sa madami. Facebook. Yes, madami din, madaming proseso din. Madaming yun. proseso din, At saka ang natin diyan is daang-daang kababayan natin ang naka-avail ng mga serbisyo sa consular. Kaya kumbaga, yung feedback ay napakaganda at saka yun nga sabi ni Honorary Consul na talagang kumbaga ang nila dito sa NIPAWA ay napakaganda nung kumbaga parang yung pag-welcome natin sa kanila. Kumbaga talagang maganda yung daloy lahat ng kahit maraming tao during the outreach. Kasi may support din ng PhilCan at NIPAWA settlement. Yes. Lahat ng PhilCan, mga miyembro, yung mga officers, lahat ng mga volunteers. So, yun. So volunteers lahat yun? Oo, volunteers during lahat the day. yun. Okay, So, volunteer lahat yun. Pati sa pagkain, volunteer din yun. So, yun. Wow, very good na. Merong community, kumbaga engagement. Yeah. Sige, may final message ka ba sa ating viewers about the consular outreach? Paano ba nila masasabi sa inyo para for next year? Gaano kaaga dapat kayo i-inform kung interested sila for another consular outreach for next year? Okay, so bilang isang settlement worker sa NIPAWA, taus-puso akong nagpapasalamat sa itong nakaraang ating sinagawang consular outreach program dito sa NIPAWA. Unang-una, nagpapasalamat ako sa konsulado at nabigyan tayo ulit ng pagkakataon na tayo ay mabigyan ng mga serbisyo. Sa ngayon, pati ang settlement office, pati ang PhilCan members, volunteers, lahat ng members. Ngayon, kung gusto po ninyong, kung ano yung mga gusto ninyong mga serbisyo para dun sa susunod na outreach program natin, kayo po ay pwedeng mag-message sa Facebook or through Messenger sa NIPAWA Settlement. So, ang phone number po namin is 204-476-2055 or niposettlement.ca. So, kung ano po yung mga concern ninyo at mga consular services na kailangan ninyo, pwede po kayong mag-message. Kasi po, ang susunod kong pagbibigay ng mga survey ay probably ay sa usually it's December or January. This year. Okay. So, ganun ang kwan. Pero kasi ngayon, ang nasabi sa akin, meron din silang services sa Steinbach.
consular, meron din silang consular services sa Steinbach at saka sa Brandon. So, Okay. So sa lahat ng dumalo, maraming salamat sa inyong tiwala, at para sa mga hindi pa nakakuha ng mga services, katulad ng sinabi ko, pwede po kayong mag-message anytime. Pwede rin sa inyo, pwede namin i-forward, pwede ninyong kung may i-forward sa kanila kung sakasakaling meron silang mga concerns. So mabuhay po tayong lahat. Salamat. Okay. Maraming salamat, Ate Laarni, at sa inyong lahat na nanonood sa atin ngayon. At magkita ulit tayo sa susunod na consular outreach sa next year, hopefully. Salamat. Salamat.